Makikita natin po sa mukha lang. Pagtingin lang sa salamin, malalaman kung may seryosong sakit o wala. Libre po to, ha? So, tuturuan ko kayo maging doktor. Simple lang to, ha? At least may clues na kayo. Di ba? May alam tayo. Kita nyo, sa itsura lang sa mukha, malalaman ko na kung may sakit. Kaya minsan, pag nagsasalita ako sa mga charity, sa barangay, nakikita ko, ito healthy, ito hindi healthy, ito mas mahaba buhay. Yan po. Sa mukha, ito ang healthy na mukha. Pareho ang kulay. Same complexion, di ba? Even ang kulay. Dito sa kabila, ito yung mga may eye bags, kumukulubot, iba kulay, may mga sugat-sugat, may mga sakit yan. I-explain ko sa inyo. Number 1, ano tingin nyo po dito? Anemic, maputla, di ba? Alam namin yung maputla Para sure tayo kung maputi lang siya o maputla, tinitignan natin dito sa ilalim ng mata. Sa palpebral conjunctiva. Pag ganito, maputla to, baka 10 lang ang hemoglobin nito, kulang. Okay? Pallor yan Bakit maputla? Depende sa tao. Pag ganitong babae, isipin ko, baka malakas ang regla. Di ba? Kung bata, baka may bulati. Pwede rin. O kung lalaki, maputla, baka may almoranas. Okay? Pero syempre, depende sa muka, kung duda natin, lalo na kung medyo may edad na. Kung may edad na, namumutla, isipin ko baka cancer. Baka cervical cancer. Pag lalaki, baka colon cancer. Kasi cancer, nagpapababa din ng dugo. May nakita ako pasyente dati, maputla siya. 7 lang ang hemoglobin. Yung pala, dugo ng dugo yung almoranas niya. Mabuti almoranas lang at hindi cancer. So, yung putla, mahalaga, ha? Kumain ng maraming green leafy vegetables o iron supplement kung kulang kayo sa dugo. Pero kailangan hanapin, bakit dumudugo? Next, madilaw. May taong madilaw yung mukha. So, pag hindi tayo sure kung madilaw o hindi, tinitingnan din natin sa mata. Ayan, yung paligid ng mata, madilaw siya. Yellowish siya. So, pag yellow, ibig sabihin, nag-accumulate ng bilirubin sa balat. Pwedeng may liver disease. Okay? Sakit sa atay. Usually, hepatitis. Ganyan, kadilaw. Kung bata-bata pa. Pero kung medyo toxic siya o mahina siya, pwede may gallbladder disorder. Baka may nakabara sa gallbladder, baka bato. May nakabara sa pancreas, baka bato, or pwedeng may cancer na nakabara. Depende. Diba? Nilalagnat ba? Masakit ba ang tiyan? So, magdududa tayo. Pwedeng liver cancer din. Kung gaano ka dilaw, diba? May leptospirosis, madilaw din. So, hindi po normal yan. Liver. Next. May nakikita nyo ba po to? Ano meron? May madilaw-dilaw sa mata, sa taas, may madilaw, taba puto, cholesterol yan. Ang tawag natin dito, santelasma. Pag may nakita akong ganyan na nag-uumpisa siya, maliit lang. Ang liit lang siya. Ibig sabihin, mataas ang cholesterol niya. So, middle age, 50 years old, babae, mataas ang cholesterol, pwedeng senyales ng heart disease. Actually, meron pa dito isang sign dagdag ko. Yung may earlobe crease, hindi ko lang nalagay dito. Yung tenga na may linya dito, possible sign of heart disease din yun. Pag may linya dito. Hindi ko lang napakita dito. Ayan. Sa mukha, marami ka na nakikita. Ito taba to. So, check nyo yung cholesterol. Tingnan nyo to, may rash siya, Hindi ko na nilagay yung mga sunburn, hindi ko na nilagay yung mga melasma, tulad nito. Okay lang yan. Hindi naman seryoso mga sakit na yun Sunblock lang Yung mga pimples, hindi ko na nilagay. Pero itong rash na to kakaiba, parang butterfly parang butterfly siya. Parang paru-paro. Sa babae, butterfly rash, may lagnat, masakit ang joints, that's lupus. SLE. Ang lupus, mahirap ma-diagnose, autoimmune disease yan. Oo, parang yung kinakwento ni Chris Aquino, autoimmune disease, kapatid tong sakit na to. So, yung sarili mong katawan, ina-attack yung sarili mong tissues and organs. So, pag may ganyang rash, isang sign yan ng lupus, lalo na sa babae. May joint pain pa kadalasan. Kailangan matalas sa mata. Ito, meron bang kakaiba sa babae? Pag nakita mo,
mabuhok, okay? Babae pero may bigote, may balbas, oh. Tapos yung babae medyo mataba, irregular menses, alam niyo na pinag-uusapan ko, PCOS, Polycystic Ovary Syndrome, very common ngayon sa young female. Di natin alam bakit dumadami ang PCOS. Sa tingin ko may kinakain tayong mga processed foods na siguro puro computer, tumataba. So, ang symptoms ng PCOS ay maraming very hairy, okay? Sa muka, sa kamay, sa paa, mataba sila usually. Menses nila irregular. Tapos pag na-ultrasound yung ovary, may mga cyst, nahirapan din sila magbuntis. Magpapacheck tayo sa OB-GYN, minsan binibigyan ng pills, minsan binibigyan ng metformin, pero ang pinakagamot dyan, magpapayat. Ulitin ko lang ang pinakagamot sa PCOS, magpapayat. Pilitin magpapayat, gagaling PCOS mo. Yun talaga eh. O yung weight talaga ang problema, yung bigat. Tingnan natin, nunal. Ayan, no? Okay? Itong nunal, parang okay naman itong nunal, pero medyo malaki na itong nunal eh. Dapat ang nunal, less than 6 mm. Yung eraser ng Mongol pencil, alam niyo yung size na yun. Dapat ganun lang kalaki o mas maliit pa. Pag mas malaki sa 6 mm, takot tayo, higher chance of skin cancer, lalo na kung exposed ka lagi sa araw. Dapat ang mole mo mabilog, parang to, mabilog. Medyo okay to. Ayaw mo yung jagged, parang bako-bako. Ito, gusto mo ang mole mo isang kulay lang. Brown kung brown, itim kung itim. Ito, parang brown siya, so okay din to. Ayaw mo yung kulay na may red, may brown, may black. Delikado po yun. Pang melanoma yun. Aggressive skin cancer, nakamamatay. So, dapat maliit, parehong kulay, at evolving ba? Hindi yung pabago-bago, maliit, ang bilis lumaki. Diba? Pag hindi tayo sigurado, tanggalin na lang. Okay? Tanggalin na lang. Mas safe, pinapabiopsy. Parang walang sakit, pero kita mo meron siyang cold sore, mouth sore. Usually, type 1 herpes virus. Hindi siya sexually transmitted. Herpes virus siya. Mahina katawan, stress, kulang sa tulog, baka magkakasakit, nagkakalabasan. Sabihin, bagsak immune system niya. Lumabas yung herpes virus sa katawan. Ito po. So, kailangan pahinga lang, minsan vitamins, pero kung malala ang cold sore, binibigyan ng antiviral. Yung mga acyclovir, valcyclovir, at iba pa. Punta tayo sa infectious disease doctor. Ito po, very important. Ngiwi, di ba? Pag may taong ngiwi, dalawa iisipin natin. Pwedeng Bell's palsy, okay lang yan, Bell's palsy. 3 months gagaling, hindi kayo mamatay sa Bell's palsy. Pwedeng ngiwi dahil sa stroke. Stroke, delikado. Emergency room, dalhin agad sa ospital. May namamatay sa stroke, may namamaga yung utak. So, paano malalaman sa ngiwi kung Bell's palsy o stroke? Ang Bell's palsy, buong muka paralyzed. Buong kalahati. Ibig sabihin, ang bibig, paralyzed. Ang pisngi, paralyzed. Ang mata, hindi sasara. Pikit mata, hindi sasara to. Paralyzed sa mata. Ang noo, kunot noo, hindi rin kukunot ang noo. Ito lang ang kukunot. So, buong half of the face, paralyzed. Bell's palsy, mas okay yun. Mas okay Bell's palsy. 3 months usually gagaling. May binibigay na steroids, may rehab lang. Ito ang Bell's palsy, Buong face hindi gumagalaw, mata hindi yan pipikit, noo walang kulubot, okay yan. Ang ayaw natin, stroke. Tingnan mo yung stroke, Sa stroke, ang paralyzed lang yung mukha lang at pisngi. Pero yung mata niya, pipikit siya. Mata pipikit. Noo, kukulubot. So, kaya magkunot ng noo, kaya magpikit ng mata, pero ngiwi dito, bad sign. Stroke yun. Okay? Bukod sa stroke yun, kamay rin di mataas, manhid, headache, high blood, o diabetes, mas matatanda, stroke.
Mas bata, Bell's palsy. Okay? Yan ang difference. Kita na. Hyperthyroidism. Yung mata nakaluwa. Malalang hyperthyroid na to. Ito yung mga mahirap nating pasyente. Talagang matagal na pinabayaan na yung goiter, hyperthyroid, nanginginig, pinapawisan, mabilis ang heart rate. Dapat ang mata natin, yung eyelid, nakatakip. Nakatakip yung yung bilog ng yung mata natin nakatakip konti. Ito exposed lahat Nag-bulge siya, hyperthyroid. Kailangan maggamot agad. Ito po, ano ang tingin nyo dito huhulaan nyo. Okay? Ang kulay ng mukha niya, very pale, pero parang kulay gray. Kulay abo. Ashen. Parang ash. Tapos, may patsi na medyo dark, may patsi na medyo light, hindi even ang mukha. Parang may dinaramdam. Kita nyo, maga yung mata. Manas, swollen, tapos malalim eye bags. This is kidney failure. Okay? Ito yung malalang kidney failure na nagda-dialysis na matagal na. Pero kung bata pa lang kidney failure, ay medyo okay pa yung mukha. Bakit nagiging ganito? Yung dumi kasi ng katawan, hindi totally nalalabas. Lalo na kung walang pera mag-dialysis, hindi nalalabas yung dumi, yung ihi, naiipon yung dumi sa balat nang-i-stay kaya nangingitim. Okay? Namamaga yung tubig, hindi na umiihi kaya maga. Okay. Kidney failures ang tingin pa lang. Pero yung ganito, pwede ring liver failure. Minsan pati yung heart failure, medyo ganito rin. Kasi kulang sila sa dugo kulang sa oxygen So, may maga-maga din. Medyo paga-paga yung mukha. Meron ding ibang mga sakit, yung mga bata na alam nyo may genetic abnormality, meron mga syndrome, bata pa. Hindi ko na-explain pero kita naman sa mukha na meron na silang sakit. Focus na lang tayo sa mga sakit nung pangmatanda. Bukod sa mukha, yung dila, di ba? Tingnan nyo na rin yung dila. Sa dila, ang healthy na dila, pink. Plain ang kulay, pink, di ba? Kung ano healthy yung muka, healthy din yung sa dila. Pag ang dila maitim, pwedeng fungal infection. May puti-puti, fungal infection din yan. May red at white spot, baka kulang ka sa vitamins. O minsan okay lang to, baka nagpapalit lang yung sa taste buds Namumula, parang strawberry yung dila Kulang sa vitamins, kulang sa folic acid, B12 o baka kulang sa iron o baka may sore throat. Okay? Ito fungal infection yan, mga puti-puti. Yung mga bump po, singaw. Okay? So nakita nyo, kami mga doctors, ang tingin pa lang, kasi yung amin kutub Kutub namin pagtingin sa mukha, kung mukhang okay ba o merong may tabingi or something, makikita nyo doon So kung ano ang kondisyon ng organ, puso, utak, kidney, ng loob natin, nakikita sa mukha. Diba? Pag taong mabait, diba? Pag taong basher at troll, alam niyo naman, basungit ang mukha. Obvious naman, diba? So, nakikita sa mukha kung ano yung sakit sa loob. So, basically, paano maging healthy? Kumain ng healthy, uminom ng maraming tubig, galaw-galaw, exercise pa rin. Exercise para gumanda yung circulation, maraming tubig para mas mas supple yung mukha natin. Tsaka dapat happy lang, masaya lang, matulungin lang, magdasal lang, masuswertihin Kasi kung laging mainit ang ulo, laging galit, minsan hindi pa proven pero possible cause of hindi lang high blood, ang galit, pwede rin, malay mo, pati cancer pwede. Be food safe, kailangan safe yung pagkain natin. Huwag na masyadong hilaw. More gulay, more prutas, isda, tapos manok. Bawas tayo sa baboy, baka, and mga processed meat. At ingat sa environment, sa usok, at sa araw. Okay? Ano po nakatulong tong video natin? Maraming salamat po.